Morning po or good afternoon mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is May 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Ciudad Clodad Crescia Resort, Waves Earth and Caryland Country Homes, Ampid, San Mateo, Rizal. At dadalhin po natin yan sa may Marisa Eatery, sa may Kilyawan Street, Commonwealth, Manggahan, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya konti po pag nakuna po natin sa sa buwan ng Mayo taong 2025. In 200 meters, turn left onto Mayor Jose F. Diaz Avenue. Ito ang super balita sa hapon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 6,000 pamilya sa Albay apektado ng pagbuga ng abol ng Bulkang Mayon. Deklarasyong permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon, posibleng panawakin hanggang 7 kilometro ayon sa APSEP. Pasok sa mga paaralan sa Ginobatan, Albay, suspendido dahil sa pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Ilang domestic flights nakansela rin. DPWH Secretary Vince Dizon in-inspeksyon ng ilang daluyan ng tubig kalsada ng drainage sa Ginobatan at kabalik sa Albay kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Halaga ng nalulugi sa mga magsaka dahil sa tagtuyot umaabot na ng 3 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. Pero presyo ng mga produktong pang-agrikultura iniis na hindi dapat umaas dahil sapat ang supply nito. Grupo ng mga pasahero nakagamba na lalong dumami ang mga kolorong matapos ipatigil ng Department of Transportation ang pagtanggap ng mga bagong driver at rider ng mga TNBS at motorcycle taxi. Senado, walang dahilan para hindi agad aksyonan ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sakaling maiakit na ito ng Kamara ayon kay dating Senate President Coco Pimentel. Watawat ng Pilipinas, ibinigayway ng Ateneo Coalition ng makarating sa Sandy Cay o Pag-asa Cay malapit sa Pag-asa Island. Bodegang naglalaman ng 20 toneladang mocha o double dead beef sa Marikina City, sinalakay ng STRPO. Ito ang super balita sa hapon. At sa detalye ng mga balita, mahigit 6,000 kabayan sa Albay at naapektuhan ng asipol mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosario, tanda natin pa ang naturang bilang dahil bukod sa makapal na abo na bumalot sa ilang lugar bunsod ng tumalay na uson mula sa Bulkang Mayon kahapon, muling naranasan ang mas mainit asipol sa probinsya ngayong araw. Kailangan bantayan natin. Kanina umaga, nagkaroon na naman ng asphalt or they are driving at the first level. So, pag-took and minsan sa disaster management studying. Pinag-itigil na namin yung mga dalang 2 days ng activity. Kung ano ang next directive natin. Where we're going to extend the danger zone to 7 kilometers. Sinabi ni
malawaking sa 7 kilometers of permanent danger zone na kasalukuyan na sa 6 na kilometro karagdagang 10,000 o 10,000 pamilya at kailangan ikas sa albay. Kung mag-try tayo dyan, mag-dagdag pa activity na ba yun, you are talking of another 10,000 families na ilikas natin. So, apat na malaki. So, yan ang pagkain ang challenge yan. Pero, kumawag ang tumulong kanina sa akin na ina-assure tayo na ang DSW sa tambay yan. Ang leading di Albay Governor Noel Busan. Napeperwisyo pa rin na makapal na ako ang ilang bayan sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay, lalo na sa Kamait at sa Sigupatan. Ito'y dahil muling nagbuga ng amo ang bulkan ngayong araw. Kaya't In nasa 200 limang meters, barangay turn ng left, Albay, then in 80 meters, turn right. Pagalinis naman ang mga residente dahil pinanuna ng amo ang kani-kanilang mga bahay. Halos nag-zero visibility rin sa ilang kalsada. Sa bayan ng Kamanhiga, may ginisuko at ang individual na ang sika. Na isa lang naman ay sa ilang barangay. Sa Ginubata naman, umaaray ang maraming magsika dahil ang palay na aanihin na dapat ngayong linggo ay tila hindi na mapapakinabangan. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Gizon na nag-ikot sa ilang apektadong komunidad sa Albay, magsasagawa sila ng puspusang paglilinis ng amo sa mga kalsada para hindi ito humaras sa mga kanal. Posibleng munang palawakin sa 7 kilometro ang kasalukuyang 6 na kilometro na deklaradong permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay. Yan ang sinabi ni Bobby Cristobal, pinuno ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Makarang magbuga ng abo kahapon ng Bulkang Mayon at maapektuhan ng ilang barangay sa Kamaliit at Ginubatan at Ligaw-Sili sa Albay. Recommend nila is for the extension of the danger zone. As I've mentioned earlier, iligas na natin yung nasa 6 kilometers. Continue for Ang 200 paki-recommend meters, then arrive at your destination. I-evacuate na rin yung nasa 7 kilometers. Nasa loob na 7 kilometers. Pero pag-aaralan pa rin yan. Tiniyak naman ni Cristobal na nakahanda naman ang mga evacuation center. Ngayon, lahat ng nasa 6 kilometer permanent danger zone, nasa evacuation centers na sila. Subalit sa gabi, medyo makapal na at mataas yung cloud na siniid ng ash. Maraming natakot din ng mga residente at lumigas. Pero dito yung reported dito sa may bayan ng Kapatid. Pero dahil na sa loob ng 6 kilometer danger zone, nasa loob naman po ng evacuation center. Ang tinig ni Bobby Cristobal, pinuno ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Suspendido na ang pasok sa lahat ng paaralan sa Ginubatan Albay matapos ang pagbuga ng uson ng Bulkang Mayon na nagdulot ng ash fall. Ay kay Ginubatan Mayor Angema Ongoco, kanselado ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa kanilang bayan. Kabilang din sa mga walang pasok ang non-teaching personnel ng mga paaralan. Pinabisuhan naman ng lokal na pamahalaan ang mga residente na mag-ingat sa ash fall at subaybayan ang abiso ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office. You have arrived at your destination. Dalawang domestic flights ang kakad sila ngayong araw bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Area 5, nakansela ang Cebu Pacific Air 5J321 na biyaheng Manila-Taraga na may 134 o 134 na mga pasahero. Ngayon din ang flight 5J332 na may biyaheng Taraga Maynila na may 77 na pasahero. Ayon sa CAAP, maagap na pinagisuhan ng mga pasahero ng mga naapektuhang flights na makipagkayan sa airline company para sa kaukulang rebooking o refunding ng kanilang mga ticket. Samantala,
Samantala ayon sa PIBUSA, mananatili Itabi ko lang po, itabi ko lang mo po. na pagbabawal sa paglipada ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa crater o sa pranga ng Bulkang Mayon na nasa alert level 3. Pinag-iingat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po. Samantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. In 100 meters, turn right onto Lieutenant Carroll Street. Educational program goes to Pinoy MD, the Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation at double flex sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News In Program. 40 meters, Maraming turn maraming salamat po. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Sumasa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumasa Puso para mapakinggan ang iba't In 100 meters, turn left onto Immobil Talk. Awesome.